Sa kabila naman ng palitan ng patutsyada at matagal ng pagkakabuwag ng UNITEAM, sa tila unang pagkakataon, kapwa nagkasundo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa layunin ng investigasyon sa mga flood control projects. Ngunit para sa ikalawang Pangulo, hindi sapat na flood control projects lamang ang siyasatin. Sa halip, mismo ang national budget daw ang kailangang busisiin kung talagang nais ng administrasyon na maalis ang korupsyon sa gobyerno. Narito ang detalye. Sinang-ayunan ni Vice President Sara Duterte ang layunin ng kasalukuyang investigasyon sa flood control projects. Ang mapanagot ang mga contractor, maging ang mga politikong sangkot sa mga isyu ng korupsyon sa mga substandard at ghost projects na ito. Ngunit hamon niya ngayon sa pamahalaan, huwag lamang ituon lahat ng atensyon sa isyu ng mga flood control projects dahil hindi lang naman dito may korupsyon. Seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat? Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, makaraang bisitahin ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling iginiit ng bise na kung tutuusin, nagsisimula ang anomalya at korupsyon sa mismong General Appropriations Act o GAA. Ginawa niyang halimbawa ang nauna na niyang revelasyon tungkol sa school building programs ng Department of Education kung saan ang pondo, kinamkam at pinaghati-hatian umano ng mga mambabata sa Kongreso. Humingi ng parte sa amin kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Samantala, sinang-ayunan din ni VP Sara ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng lifestyle checks sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan. Ngunit aniya, hindi lamang dapat sa mga elected officials ang mapasama rito at na hindi dapat mababaw lamang ang gagawing lifestyle check. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public official. Sa ngayon, nahayaan niya na lang daw ang administrasyon na harapin at panindigan ang ginagawa nitong investigasyon at na hindi siya magbibigay ng libreng advice para solusyonan ito. Ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.